lalaki at magandang simula ngayong All Filipino para sa Hinebra dahil may bagong dagdag at 100% makapagpapalakas sa wing position ng Jeans. At Poy Eram may inamin patungkol sa pag-uusap nila ni Boss Alchua. At Coach Chot gusto makuha serbisyo di umano ni Bearfield para sa inaasahan na Grand Slam. At swerte naman ni RHJ sa sahod para sa kanyang pagpapahinga. So yan ang ating mga tatalakayin. Siguro naman isa kayo sa nakakaalala sa nangyaring ito noong last Game 5 Finals sa 49th season ng PBA Commissioner's Cup, na kung saan dito nagkasagutan or nagkapalitan ng mainit na mga salita sila Coach Chot at Poy Eram. At after nito dito rin sa Game 5 na ito pinag-usapan itong tila pag-uusap ni Poy Eram and Boss Alchua na siyang binigyan agad ng mga malisya ang nangyaring pag-uusap na ito. Yun iba nga sinasabing di umano raw nililigawan o nire-recruit na ito para sa SMC. So nito lang nagkaroon ng kasagutan sa pangyayaring iyan na kung saan nilinaw na rin ni Poy Eram yung nangyaring viral interaction nito with Hinebra Team Governor Al Francis Chua, na hindi nga nila pinag-usapan yung paglipat niya sa SMC camp, kundi nagkasabay nga daw sila papasok sa loob yung pa-dug out, na kung saan tinapik nga raw ito at nag-congratulate. So si Boss Al nga raw yung humila sa kanya at kinausap siya. Sinabi raw nito na i-block out lang niya yung noise, huwag makinig sa ibang tao, puro words of encouragement lang, at wala nga raw chismis na lilipat siya. Na kung saan inamin din ni Poy na concerned daw si Boss Al sa kanya. Hindi raw ito tungkol sa team or trades, more on personal advice lang talaga raw. So yan, para nga doon sa mga nagbibigay ng malisya dyan, siguro naman nalinawan na kayo. At about naman dito kay TNT import na si Ronday Hollis Jefferson, matatanda ang injured na tinapos ni Ronday Hollis Jefferson ang 49th season ng PBA Commissioner's Cup Finals, na kung saan kakailanganin talaga nito na magpahinga. Speaking of pahinga, goods ito. May bayad na pahinga, mas goods na goods ito. So yan ang mangyayari ngayon kay RHJ bilang reward na rin siguro ito ng TNT, na kung saan batay sa nakalap nating impormasyon pumirma na di umano si RHJ ng 1-year contract para sa TNT. Batay nga sa report, kahit hindi raw ito maglaro, babayaran si RHJ ng TNT para magpahinga at mag-recover. So malinaw na sinigurado na ang pagbabalik ni RHJ sa TNT sa susunod na season 50 ng PBA para pangunahan ang pagdepensa sa kanilang titulo sa PBA Governors Cup and PBA Commissioners Cup. So batay nga sa report, kasalukuyang nasa US ang nasabing import. Pero bago di umano ang season 50, inaasahan na babalik na ito sa Manila. So para sa opinion natin dito, deserve naman talaga ni RHJ ang kanyang tinatamasang blessings tulad nito. Dahil naman nakita naman natin yung bunga talaga ng paghihirap niya Pero may malaking katanungan dyan ng ilang fans ngayong pumirma sa TNT ng 1 year etong si RHJ Maglalaro ba daw ito sa team ng Jordan National Team for Asian Games? At dito tayo sa nabasa nating post ni PBA Insider News, na kung saan ayon dito, credit po, I heard that TNT is looking for an explosive guard like Jason Castro to fill his void due to injury their Grand Slam run. Our source told that Coach Chot Reyes wants to get Cedric Bearfield ASAP and he is the priority trade target this All Filipino Cup. Source TNT Insider. So para sa opinion natin dito, kung talagang gusto talaga si Cedric Bearfield nitong TNT, magpapakawala pa sila ng player. Syempre, Blackwater di papayag na hindi nila magagamit yung maaaring makapalit nito, at hindi yan papayag na ganon-ganon player lang ipapalit kay Bearfield. Dahil si Bearfield may malaking role na ito sa Blackwater na kung saan parang siya na nga po ngayon yung star player dito, na talaga namang isa sa tinitiwalaan din itong si Coach Jeff Carriazo. Si Bearfield isang gunner player to. Bukod doon
experienced player talaga ito. So kung yung pupunan kay Castro ang hinahanap ng TNT, dun pa lang, sa nambatak pa lang nung nakaraan, solve na talaga ito eh. Tapos ngayon, nadagdagan pa nga po ng another guard na shooter na si Simon Enciso, etong TNT, na isa rin nga pong champion player ito. So kung si Burfield talaga nais nila ASAP makuha, possible kilalang player din ang nanaising kapalit ng bossing dyan mula sa TNT. So kung may tiwala na ka naman 'di ba sa player mo, bakit hindi na lang makontento? Total, may napatunayan naman yung team ng TNT. Biro mo, back to back champion ginawa nito. Nakita na rin naman natin yung kakayanan ng guard nila. Kahit wala nga si Castro, napa-champion nila ang TNT, 'di ba? So kung kayong tatanungin, ano naman sa inyo at ano naman para sa opinion nyo ang masasabi dito sa ating nabasang ito? At dito tayo sa good news para sa Ginebra. Balita nga ngayon 100% na healthy na si Jeremiah Gray, na kung ay hindi na nga ito isinugal noong finals, kaya naman ngayong healthy na talaga raw ito sa pagsisimula ng Ginebra sa Philippine Cup. So ngayong handa na si Jeremiah Gray para sa Ginebra. Tiyak na magiging big factor daw ito sa Barangay Ginebra dahil sa lalaki ang wing ng Ginebra maging ang second unit nila. Matatanda ang nagpakita na ng sample si Gray nung semifinals pa lang mapa-opensa at depensa. Kapansin-pansin na andun pa din yung kanyang shooting. Kumbaga, momentum na lang talaga ulit sa laro ang kulang na sa kanya. So inaasahan at aasahan nga ngayong Philippine Cup ang magiging presensya at dagdag na puwersa nitong si Jeremiah this Philippine Cup. So good luck para sa totally comeback ni Jeremiah Gray.